Kumpirmado na po na meron pang-apat na impeachment. Apat ng pang-apat na ipapile na impeachment pagpapatalsik kay Sara Duterte as Vice President. Ito po yung kinumpirma ni Secretary General Reggie Velasco ng ating Kongreso. Pakinggan muna natin itong balitang ito. There are also some members who are still requesting for an extension because they are thinking of filing another complaint. May mga kongresistang nagpaabot ng impormasyon kay House Secretary General Reginald Velasco tungkol sa balak na paghahain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa susunod na linggo. Kung sakaling matuloy, ito na ang ika-4 na reklamo laban sa pangalawang Pangulong ibig mapatalsik sa pwesto. So ayan pang-apat na. At hindi ho pangkaraniwan itong pang-apat na na magpapile or kasong o yung impeachment complaint laban kay Vice President. Kasi ang lumalabas dito, mga congressman na yung magpapile at magiging sponsor na mas marami kaysa doon sa dating o tatlong impeachment na nauna. Iba ho ang dating nun. Pagka congressman na ang nagpile. At ang aking sinasabi, katulad ng mga dating pag-usap natin, na pag congressman ang nag-file, malakas makahikayat yan ng mga congressman na pwedeng sumuporta. At pag nakakalap sila ng kaukulang signature at pumapabor sa impeachment, 200 signature para sigurado. Tanggal si Sara. Mai-impeach si Sara sa Kongreso. Pagdating sa Senado, impeachment trial yan, ibang issue doon. Tingnan natin kung anong gagawin. Pero mukhang mangyayari. Sabi nila, kuwalang sa panahon. Hindi po. Pag ginusto ng Kongreso, isang araw lang yan. Pwede nilang ilabas ang article of impeachment para ma-transfer na sa Senado. Wala nang hearing. Yan ang baka pwedeng mangyari. Mayroon pong authority ang Congress na mag-hearing sa Committee on Justice para malaman ang ebidensya kung totoo o tama ang proseso. Pero mayroon din karapatan ng Kongreso pag mayroon ng enough number, enough signature, para impeach si Sara, wala nang hearing yan. Pwede nilang aproban sa plenaryo, kaya kahit isang araw lang yan, tapos i-transfer ang article of impeachment, ang kaso, sa Senado para mag-convene sila as impeachment court at mag-trial. Ganun po. Kaya hindi pa tapos yan. Kaya kahit ang natitira sa Kongreso, ilang araw na lang ngayong taong ito. At alam ko, babalik sila sa 12 o 13. Ngayong January, after ng Christmas break. Ayan ho ang pwedeng mangyari. Kasi hindi ho fake news yan, hindi biro yan. Kasi Secretary General po yung nagsasalita. Si Secretary Velasco. Secretary General ng Kongreso. 19 Congress. At pag yan nagsalita, kaya sabi nga niya, meron pong lumalapit ako niya, nagsabing, i-hold mo muna. Kasi yung tatlong nakapile ay nasa opisina niya. Ipinahuhold dyan kasi meron pang isang susunod. Na nga, ang aking hong sa pantaha rito, mga congressman na mismo yung magpapile para ma-impeach si Sara Duterte. Wow! Kung yung mga gunita, yung mga nag-file, yung una, yung grupo ng Magdalo at saka ni Laila de Lima, yan po yung tinuturing nating civil society. Iba-ibang sektor, 17 ang signatory dyan. Yung sumunod, matindi, marginalized sector, bayan muna. Mga congressman na nag-sponsor din, nag-endorso. Yun naman po yung marginalized sector kasi mga party list sila. Marginalized sector. 75 yata ang signatory na mas marami. Okay? Ang pangatlo, yung grupo ng simbahan, kaparian at mga abogado. Okay? So ito yung pang-apat. First time ito sa kasaysayan ng politika sa Vice President, Office of the Vice President. Noong araw, pag may nag-file, isa lang. Ngayon ito, magiging apat na against Sara Duterte. Ibig sabihin, padami ng padami ang sektor ng ating lipunan, ayaw na kay Sara. Pero dahil mayroong proseso, mayroong rule of law, ang tamang proseso, impeachment. Kaya sila nagpapile ng impeachment against Sara. Yan ang tamang proseso. Kasi hindi ho mapapaalis ang isang elected official na impeachable official kung hindi idadaan sa proseso ganyan. Hindi yan katulad ng mga
senador, congressman, governor, down to barangay chairman, sila hindi impeachable official, election lang sila matatanggal. Tuwing election, pag tinanggal, hindi mo siya binuto, tanggal na sila. Pero ang vice president, president, vice president, mga constitutional body, chairman, commissioner, ng mga constitutional body like COMELEC, ombudsman, civil service commission, ano pa ba? COA at iba pang mga opisina na impeachable official, dadaan sa impeachment, yan ang proseso. Kaya si Sara hindi ligtas doon sa proseso yun. At nandun sa proseso. Kaya tama yan. Okay? Kaya nga lang ho, naiiba ito kasi nga inuulit ko, pag congressman ang nag-file, congressman ang mag-i-endorse, may persa yan. At pag nakakuha ng enough signature, di ba nung isang linggo binanggit ko na, naging topic ko na, meron ng ongoing signature na kinakalap sila. Kasi nga, pag nakuha mo yung enough number, tuloy-tuloy na yan. Wala nang hearing. Diretso sa Senado ang kaso. At yan, kaya nilang gawin. Kasi sa kanilang rules at kapangyarihan ng Kongreso, pag nakakuha ng signature o suporta ng majority ng mga congressman, wala na yung hearing na yan. Yung Committee on Justice. Kasi yung proseso, pag nag-file ka, dadalhin sa Secretary General, kay Velasco, yung nagpa-file. Aaralin ng Secretary General yan. Tapos i-endorse niya sa Speaker. Tapos aaralin din ng Speaker, i-endorse sa Committee on Rules, Majority Leader, para iutos sa Committee on Justice. Ganun ang proseso, mahaba eh. Yun yung proseso na isa. Pero ang pangalawang proseso, kumalap ka lang ng signature, majority ng congressman ay pumabor sa impeachment, dire-diretso na yan sa plenaryo. For debate, endorsement, at pag nakakuha ng enough number, babasahin na yung article of impeachment, transfer ka agad sa Senado. Yan ang ginawa ni Villar nung araw kay Erap. Ang dami, tagal-tagal ng hearing, pero nakita niya sapat na yung number na pabor na silang tanggalin si Erap, impeachment ka agad, nagkaroon ng trial. Ganon po ang mangyayari. Anything can happen. Kaya abangan natin. Hayaan nyo at ang aking mga channel, Mike Abe Opinions at yung isang channel, MA Pinoy TV. Kaya nga suportahan po ninyo ko. I-like and share ang ating mga video dahil yan ay tuloy-tuloy na ating babantayan. Walang holiday ang balita. All weather, ano man ang meron, ibabalita natin kung ano ang kaganapan at bibigyan natin ng analysis at interpretation ng mga nangyayari. Kaya kaabang-abang, maraming maaaring political issue mangyari ngayong taong ito. Mag-i-election tayo sa Mayo. This coming February, next month na, February 12, start na ng kampanya sa national position. Sa March 27, ang simula naman ng kampanya sa local position. Kaya ho, itong first hanggang second quarter, medyo mainit-init ang politika. Pero itong issue ho ng impeachment, ito ay legal na proseso, tamang proseso. Walang pwedeng makapigil dyan dahil merong mandato, merong obligasyon ang Kongreso at Senado na pag may nag-file ng impeachment kanilang aksyonan, i-dismiss nila o ituloy nila, yan ang kayang trabaho. Pero yung idedma, ibaliwala o hindi nila pansinin ng mga kaso, hindi nila pwedeng gawin yon dahil hindi nila trabaho yon. Kailangan umaksyon sila. May mandato under 1987 Constitution. May obligasyon ang mga mababatas, both Congress and Senate, talakayin ang impeachment complaint laban kanino man. Ay ngayon, pangalawang Pangulo po ang nahaharap sa impeachment at pang-apat nga ay susunod. Coming na! Ayan na! Sige, malaya po kayo sa inyong mga reaksyon. Like and share ng mga video ating pinag-uusapan dito.